Ang sentro po natin sa pagsasalo-salo ay ang salita ng Panginoon. At nais ko pong ibahagi po sa inyo ang sinabi po ng Philippians chapter 2, verses 12 to 16. Ayan, pakibuksan na po natin ating mga Bible, Philippians chapter 2, verses 12 to 16. Beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that we may rejoice in the day of Christ, that I may not run in vain, neither labor in vain. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. Yan po ang ating bibigyang pansin. Rejoice in the day of Christ. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this wonderful day. Thank you for our fellowship here in Cavite. Lord, we pray that you will continue to bless our fellowship, and thank you for allowing me to again share your word sa pamagitan po ng Believer's Breakfast sa online ministry na kung saan alam ko po na ikaw ang naglagay at ikaw ang nagpapala. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ministeryong ito. I pray, O Father, that you will continue to reach people para po sa iyo, and may you again, bless our hearts sa pamagitan po ng aming pagsasalo-salo. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala, dakilang Diyos, ang aming pong mabungang ministeryo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Ang sabi po ni Apostol Pablo, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. So nais ko pong isentro ang ating magiging pagsasalo-salo doon po sa tinukoy niyang the day of Christ. Yes, bilang mga mananampalataya, yan po ang ating pong blessed hope. Yan po ang ating mapalad na pag-asa. Sa ilang mga pagtuturo at mga panulat ni Apostol Pablo, ito po ay kanyang binanggit. And kung manonotice nyo po, every time na yan po'y babanggitin ni Apostol Pablo, ito po'y ginagamit niya na pang-encourage sa kanyang mga sinulatan. Nung siya po'y sumulat sa mga taga-Korinto, binigyang pansin po niya ang patungkol sa katotohanan ito, na kung saan ang mga Kristiyano ay dapat maging matatag, hindi makikilos, manatiling matibay, at laging nananagana sa gawa ng Panginoon, sapagkat hindi raw po mawawala ng kabuluhan ang ating mga pagpapagal. Doon po sa 1 Corinthians chapter 15, na kung saan, naikot ko po sa inyo ang pinakahuling talata, yan po'y tumukoy sa pag-asa, meron po ang mga mananampalataya. So kaya po mga kapatid, mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay, may we always consider ito pong napakadakilang katotohanan na ang ating pong buhay dito sa lupa ay hindi po palagian. Meron pong takdang panahon na tayo po'y babalikan ng ating Panginoon. Kaya it is good to make sure of our salvation, because one day, Jesus Christ will surely come again. Amen? At iyan po ang pag-asa mayroon po tayo. Now, nung sulatan po ni Apostle Paul ang mga taga-Pilipos, ang isa sa binigyan po niya ng pansin ay ang importansya ng tinatawag nating maayos at matuwid na lakad at buhay. In fact, ang kanyang encouragement, ang sabi po niya, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Ang paalala nga po niya, gawin ang lahat ng walang pagtatalo-talo, walang pagbubulungan, at ang kanyang sinasabi na dapat daw po hindi tayo maging kapintas-pintas, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. At doon niya sinabi ngayon, holding forth the word of life,
that I may rejoice in the day of Christ. Para daw po ang ating pagtakbo, ang kanyang pagtakbo ay hindi mawalan ng kabuluhan, ang kanyang pagpapagal ay hindi mawalan ng kabuluhan. Alam niyo naman po, napakasigurista po ni Apostol Pablo sa usapang buhay sa Panginoon. 'Di ba? Remember in 1 Corinthians chapter 9 when he tried to encourage the believer, ang sabi niya, malinaw na malinaw po mga kapatid, na kung saan ang paalala niya, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that he may obtain. At ang sabi niya sa verse number 25 ng chapter 9, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Kaya parang katulad ng ating pong teksto, sabi niya, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. That is the good thing about the Apostle Paul. Sa kanya pong buhay sa Panginoon, ayaw niyang masasayang ang kanyang ginagawa. And I would like to encourage everyone that our labor being a believer, hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Amen? So let me focus now doon po sa ating pinaka-teksto, holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ. You know, yung tinukoy po ni Apostol Pablo na day of Christ, yan po ay masasabi nating a day of reunion. Yes, a day of reunion. Bakit? Sapagkat ang usapin ng pagbabalik ng Panginoon, ito po'y mangyayari sa pamamaraan na uunahin pong ibabangon ang mga namatay kay Kristo at ganun din naman ang mga natitirang buhay, ira-rapture po yan at magkakasama. Kaya mga kapatid, mga minamahal, Pastor Orson, let me encourage you sa message na ito na muli makakapiling at makakasama natin si Teacher Tessie. Yan po yung ating gustong bigyang pansin. Sa 1 Thessalonians chapter 4, yan po yung tinalakay ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Sa verse number 13, ang sabi, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Okay? For this we say unto you by the word of the Lord. Okay? Yung pong otoridad natin, salita po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, babalik ang Panginoon at muling magkakasama-sama ang mga tunay na mananampalataya. So, it is good to have an idea and that knowledge na ang Day of Christ ay ang patungkol sa muling pagsasama-sama ng mga mananampalataya. A day of reunion. It is also good to understand na sa ating pong katuruan na pinangahawakan, yung pong Day of Christ is also a day of review. Yes, sapagkat meron pong takdang panahon na kung saan lahat ng ginawa po natin ay babalikan, lahat ng ginawa po natin ay aalalahanin. So, a day of review. Yun po ang rason kung bakit ang encouragement ni Apostle Paul sa mga mananampalataya ay ang talagang ganapin ang buhay ng isang tunay na ligtas. Alam nyo, kapag ang mananampalataya, ang pinag-usapan natin, ang expectation po natin dyan ay yung manifestation ng kanyang pagkamananampalataya. It is one thing for us to claim na tayo'y mananampalataya, but it is another and a great thing to somehow manifest in our lives yung pagiging mananampalataya natin. Kaya mga kapatid, ito po ang isa sa paalala na meron pong nakatakdang panahon na kung saan, sabi ko nga, a day of review. Lahat ng ginawa po natin, mga kapatid, hindi ba nililiwanag ko po na sa salita po ng Panginoon, even in the book of Hebrews chapter 6 verse number 10, ang sabi po, for God is not unrighteous to forget your works and labor of love. Diba? So, ibig sabihin, meron pong araw, takdang panahon, na yung lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ginawa natin, yan po ay aalalahanin. Yan po ay bibigyan ng tinatawag nating pansin. A day of Christ is a day of reunion. The day of Christ is a day of review.
Kaya magandang itanong natin sa sarili natin, pag dumating ba yung takdang panahon na yon, meron bang mga aalalahanin sa ginawa po natin sa ating pong Panginoon, sa ating pagiging Kristiyano? Because it is also good to be reminded, folks, that the day of Christ is also a day of reward. Diba? Aalalahanin upang gantimpalaan. Sa Book of Revelation, ang isang laging makikita nyo po, nung pong i-address ang mga churches, ang laging sinasabi, I know thy works, I know thy labor, and thy patience. I know thy works, I know thy patience, I know thy labor. So, mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng ating gawa at ang lahat ng ating ginawa, at yun po ang isang dahilan kung bakit dapat maging exciting sa atin yung pong tinutukoy ni Apostol Pablo. Pansinin nyo po and try to understand yung pagkakasabi po ni Apostol Pablo, holding forth the word of life. Ang sabi niya, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Pag inaral nyo po yung buhay paglilingkod ni Apostle Paul, talagang very challenging Mahahamon ka talaga. Mga kapatid, dumating sa punto na sa usapang pagmiministeryo, hindi na nga niya inari ang buhay niya na waring sa kanya'y mahalaga. Ibang-iba po siya sa maraming mga Kristiyano ngayon. Kasi ang maraming mga Kristiyano ngayon, pakiramdam pa lang magkakasakit siya, may desisyon na kaagad na hindi dadalo. Si Apostol Pablo, yung tipo ng mananampalataya na hindi basta mapipigil ng karamdaman, hindi po basta mapipigil ng mga anumang atake sa kanyang buhay, because ang kanyang tinatanaw yung day of Christ na talagang pagdating ng panahon na yon, aalalahanin ang lahat ng kanyang ginawa. And the good thing about our teaching from the Word of God is that hindi lang po aalalahanin, gagantimpalaan. Amen? Yes. Kaya nga sabi ko po, sa lahat ng ginagawa natin, hindi nyo naman kailangan magpasikat sa tao. Hindi po ang motivasyon natin dapat ay ang paghanga ng tao. Dapat kaya po tayo nagsiserve, una, dahil po mahal natin ang Panginoon. Pangalawa, dahil naiintindihan po natin na sa lupang ito pansamantala tayo at ang ating pong dapat mas tinatanaw at binibigyang pansin at pagpapahalaga ay ang pagharap natin sa Panginoon. Yes, it is good to be reminded, brothers and sisters in Christ, that one day all believers will stand before the judgment seat of Christ, at iyan po'y malinaw na sinabi ni Apostle Paul. Diba? Ang sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or whether it be bad. Ibig sabihin, whether good or bad. Yan po ay masasabi nating ihaharap natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yun po ang rason why the Apostle Paul, siya po ay naging very eager, siya po ay very dedicated, very determined, very devoted, and no one can stop him sa lahat ng ginagawa niya for the Lord. And one of the reasons, undeniably, according to what he is always telling the believers, sapagkat haharap tayo sa Panginoon, at alam nyo po, nasaktan man tayo dito sa lupa, nagsakripisyo man tayo dito sa lupa, napagod man tayo dito sa lupa, nagpakahirap man tayo dito sa lupa, nagsakripisyo o anumang ginawa natin sa lupa, basta ito'y para sa Panginoon, all of our labor will not be in vain, because one day we will stand before Him, and the good thing about our God, He is the righteous judge. Amen? Yes, yung pong mga hindi pinalakpakan ng tao, yung pong hindi pinuri na ginawa mo, yung pong hindi natanaw at makita ng marami, dahil meron pong righteous judge, merong Diyos na kung saan siya po ang magbibigay pansin sa lahat ng ginawa natin. Diba? Mga Kristiyano, ang dapat focus at concentration po natin ay ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga kapag ka ang Christian life mo, ginugol mo sa mga kung saan-saan. Actually po, blessed na blessed po kami sa mga nag-testimony kagabi. Yung opening testimony pa lang ni Kuya Bay.
Talaga namang mga kapatid, napakalaking blessing. Una, damang-dama mo yung kasimplihan ng kanyang pagsasalita at yung kasinseruhan ng kanyang pagsasalita. Talagang kung nandito po kayo in person, lalo kayong mabe-bless kasi he really emphasized kung gaano po ang kanyang papuri at pasasalamat sa Diyos. Na dati po ang enjoyment niya, kung sino-sino ang mga kasama niya at sa bisyo sila nagsasama-sama. Kung maririnig niyo po siya, hindi po siya talaga makapag-express completely kung gaano siya kasaya na ang kasama niya ay mga mananampalataya. Na pwede po palang maging masaya sa pagsasama-sama ang mga mananampalataya kahit walang inuman ng alak, kahit walang mga sugal-sugal o bisyo. Ganon din po ang sinabi ni Tatay Rene. Na kung saan napakalaking blessing na ibang-iba yung fellowship ng mga mananampalataya. Amen? Pero alam nyo po, yung Day of Christ, lalong matindi yun. Dahil reunion po yan ng lahat ng mga mananampalataya. At yun po ang magiging panahon na lahat ng ginawa natin, maaalala po yan. And then, gagantimpalaan ng Panginoon. Amen? Excited po ba tayo na haharap tayo sa Panginoon? Kaya importante po na kung may mga hindi pa ayos sa buhay natin, ayusin na natin. Kung meron po tayong makikitang kakulangan as you listen to this message, I believe advantage po ito at iyan po ang aking panawagan. Tayo po'y kumambyo na tayo po ay talagang magpagal na para sa Panginoon. Let us serve God faithfully because katulad ng sinasabi ko po sa inyo, meron pong Day of Christ na tinutukoy po sa banal na kasulatan na ang sabi ni Pablo, hindi niya gusto na ang takbo niya at ang kanyang pagpapagal ay mawawala ng kabuluhan. And I would like to assure every one of you from the Word of God na talagang hindi mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating mga gawa sa Panginoon. Amen? Yes. Kung meron pong pinakamagandang investment ng buhay natin, i-invest natin hindi po sa mga bagay na panglupa lang. Mga kapatid, let us enjoy the truth na sinasabi po ng banal na kasulatan na ang lahat ng ginagawa natin, kaya mag-e-enjoy lang tayo na gagawin at gagawin natin kasi alam natin isang araw, yaharap natin ito sa Panginoon at ang ating matuwid na hukom, gagantimpalaan tayo. Amen? Mga kapatid, sabi nga po ng banal na kasulatan, si Apostol Pablo, malinaw po, tinapos niya ang kanyang takbo. Siya po na nangi-encourage ng maraming mananampalataya. If you will study his life in the Bible, he is very true sa lahat ng kanyang itinuturo. Ang sabi po niya, malinaw na malinaw. 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. Di po ba? For I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand. Ito po yung pinaka-sweet statement. Kasi statement of success po ito eh. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Sino kaya sa atin ang confidently masasabi po yan? I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Okay, sabi ni Deep Thinker, si Teacher Tessie, masasabi yan. Yes, witness po kami. Witness po kami. Kung paano pong nung i-extend ng Diyos ang kanyang buhay, hindi pa rin niya sinayang yung extension ng kanyang buhay. Sayang po na may lakas ka pero hindi mo ginamit sa Panginoon. Hindi mo ginagamit para sa Panginoon. Sayang po na may yaman ka pero hindi mo ginagamit para sa Panginoon. Sayang po na may talent ka na hindi mo ginagamit para sa Panginoon. Sayang ang lahat ng meron tayo bilang Kristiyano kung hindi natin gagamitin para sa Panginoon. Tandaan niyo po, pagka ang buhay natin at ang lahat natin, ang lakas natin, ginamit natin sa mga bagay ng lupa, hanggang lupa lang po yan. Pero lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, ang sabi po ng Biblia, gagantimpalaan. Amen? Yes.
Faithful rewarder po siya. Righteous judge po siya. At malinaw po yan sa eschatology, sa usapang pag-aaral patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang isa sa highlight ay ang pagtayo natin sa kanyang harapan upang gantimpalaan po tayo. Hindi tayo nag-uusap ng mga parusahan sa usapan ng judgment seat of Christ. Nag-uusap po tayo sa gantimpalaan, mga kapatid. And it is great and wonderful na talagang ako at ikaw ay maging ibig sabihin entitled sa reward na inihanda ng Panginoon. Di ba sinasabi ko po, nung isulat ni Apostle John, ni John the Beloved, yung pong Revelation, hindi ba? Ang isa sa nakita niya sa kanyang pangitain, mga kapatid, kasi ang Revelation po ay vision. Yan po, that is the only prophetic book in the New Testament. At iyan po ay naisulat sa mga pangitain ng Panginoon kay John nung siya po pinatapon doon sa island of Patmos. At ang isa po sa kanyang binigyang pansin, bukod sa siya'y tumalakay at talagang pinasulat tungkol sa mga mangyayari po sa future, ang nakakatuwa po, kasama po sa pangyayaring yan, yung pong natanaw ni John that the Lord Jesus Christ is coming with haste in Revelation chapter 22 and verse number 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me. Ang ganda po to give every man according as his work shall be. So reward ang nakita niya, gantimpala. Kaya paalala lang po sa mga Kristiyano na sobrang espiritual, Pagka sinabi ko pong sobrang espiritual, minsan po wala na sa lugar. Hindi ako naglilingkod para sa gantimpala. Malaki ang problema mo, sapagkat si Apostol Pablo, kaya raw po siya naglilingkod, ayaw daw po niya, mga kapatid, na talagang mawala ng kabuluhan ng buhay niya rito, sapagkat alam niya na meron pong, di ba, masasabi po nating Panginoon na magbibigay ng reward. Kasi yung Day of Christ na binanggit po niya sa ating teksto, pansinin niyo po yung sinabi ng 2 Timothy chapter 4 and verse number 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Ayan. Yung pong sinabi niyang shall give me at that day, yung po yung Day of Christ. Isa po yan sa kaganapan. At dito, malinaw na si Apostol Pablo mamamatay, ang kanyang isa sa binigyang pansin, yung reward. Tapos may mga Kristiyano na sobrang pa-spiritual effect na hindi ako after sa reward. Kaya pala may mga Kristiyanong tatamad-tamad kasi hindi after sa reward. Kasi hindi na salvation ang tatrabahuin natin. Ang tatrabahuin na po natin ay ang pagharap natin sa Kanya. Walang argumento. Tama po na kaya ka nagsiserve dahil mahal mo ang Panginoon. Pero sa usapang motibasyon ng pagtuturo ng salita ng Diyos, there is nothing wrong, there is nothing evil. It is not bad for us to desire reward. Diba? Yun po. Kaya nga ang sabi niya, run that you may obtain. Ano po yung tinutukoy niyang tatanggapin at tatamuhin natin? Yung pong incorruptible crown. Yung pong inihanda ng Panginoon sa maglilingkod at magtatapat sa Kanya. Basta, ewan ko po sa inyo. Ako po, aamin po ako na ang isa sa reason kung bakit kahit mapuyat, kahit mapagod, imagine nyo po yung ginawa namin. Bumiyahe ng madaling araw, diba? Nangaral ng 2 beses, bumiyahe uli ng madaling araw, bumiyahe na at nangaral ng 2 beses, tapos tumuloy pa po ako dito po sa Cavite, kaya pala ako pinatuloy ng Panginoon dito dahil palalakasin niya ako ng gusto sa mga nakaka-encourage na ka-fellowship po dito. Shout out sa mga ka-fellowship dito sa Kubo! Kita nyo, ang sigla ng shoutout nila, di ba? Oo, ang sigla, ang pakalakas nung shoutout nila. Mas malakas pa yung boses ko kaysa sa kanilang lahat. Ano po? So, kidding aside, it is really a wonderful thing that in the design of God, once na ikaw ay nag-serve sa Kanya faithfully, hindi mawawala ng kabuluhan sapagkat may reward. At ang Day of Christ is a day of reward. Amen? Day of reunion, day of review, day of reward, and hey, day of rejoicing. Amen? Yes, yung pong Day of Christ, ito ay malinaw na kung saan dapat araw ng kasiyahan, kagalakan sa bawat isa po sa atin, holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ. How about you, my friend?
How about you, my brother, my sister in Christ? Ganun din po ba tayo? Talaga bang magre-rejoice tayo sa day of Christ? Sa panahong ukol at takda ng Panginoon na siya'y babalik at ang isa sa kaganapan nito ay ang pagbibigay pansin sa lahat ng ginawa natin. Kaya kung ikaw ay tagapanguna ng mga kababaihan, faithfully gawin mo ang pagtitiwalang yan ng Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay binigyan ng talent at inilagay sa music ministry, i-enjoy mo ang lahat ng yan. Sapagkat may nakatakdang panahon na talagang celebration ito para sa ating mga mananampalataya. At yan po ay para sa akin, dapat exciting sa atin. Exciting event para sa mga Kristiyano. Mga kapatid, balikan natin ang ating teksto. Ang sabi po, malinaw, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ang sabi po niya, work out your own salvation with fear and trembling. Bakit daw po? For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang tunay na kaligtasan ay dapat may maging kapahayagan sa buhay ng mga nag-aangkin po nito. If we are genuinely saved, may expectation po because the Holy Spirit is working in our lives, and that is the reason why dapat yung pong kapahayagan ng paggawa niya sa ating buhay ay makita sa ating paglilingkod. At alam niyo, pagkagawa yan dahil sa Panginoon at gawa ng Panginoon, gagawin natin ang lahat ng walang mga pagtatalo-talo at mga pagbubulong-bulungan. Do all things without murmurings and disputings. Kaya ang magiging testimony natin maganda, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke. Ibig sabihin, parang ang idea po nung the sons of God without rebuke, hindi yung pagkakiniklaim mong Kristiyano ka, ganyan ba yung Kristiyano? Dapat ba yan sa mananampalataya? Kaya may mga pagkakataong dapat nagsusuri din po tayo ng sarili natin. Baka mamaya, ang tagal-tagal na nating Kristiyano, iringan pa tayo sa church. Diba? Ang tagal-tagal na nating mga Kristiyano, turuan pa tayo sa usapan ng paglilingkod. Mga kapatid, every opportunity na ibibigay ng Panginoon sa atin, gamitin po natin yan because one day, haharap tayo sa Kanya. So sabi po, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the Lord, in the world. So tayo po ay dapat magliwanag sa madilim na sanglibutang ito. At ang encouragement ko po ay ang encouragement ni Apostol Pablo, holding forth the word of light, that I may rejoice in the day of Christ, that I may not run in vain, neither labor in vain. Mga kapatid, dapat mag-rejoice tayo in the day of Christ. I hope na tayo po'y napagpala at na-bless sa ating pong naging pag-aaral. Again, thank you so much for watching. Let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay nakapagbigay pansin sa pag-aaral po ng iyong salita. Thank you for always guiding me and helping me to share your word with clarity, especially sa mga tao na laging uhaw at sabik sa katotohanan. Lord, may you continue to bless each and every one of us, O God. May this message serve as an encouragement and motivation for us to serve you more and to serve you faithfully. We love you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name, amen. Amen.